DJH Studios, inihandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay na kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Bakit si Mariang Bachoy? Bakit? Bakit? Hindi ako pangit! Hindi! Hindi! Bakit ka na nga? Tabachoy pa! Tabachoy! Sumusobra ka na, Hector! Ang sama mo! Ano? Hindi ka pa ba iiyak? Iiyak na yan! Iiyak na yan! Hindi ako Iiyak na yan! Iiyak na yan! iiyak! Iiyak na yan! Mariang Bachoy! Mariang Bachoy! Isusumbong kita sa mama ko! Isusumbong kita! Anong magsusumbong? Hindi ka magsusumbong! Hector, ano ba? Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko, sabi! Kinagalit mo ko, ha? Ay! Hector! May parating na sasakyan! Ah! Hector! Tulong! Tulong! Nasagasaan ang kaklase ko! Tulong! Hector! Hector! Kahit tagal nang nangyari. Pero nandyan pa rin at parang nasa likod mo lang na hindi magpapatahimik sa iyo. Ito ang ating kasaysayan na pinamagatang ang nakaraan ba ay karugtong ng kinabukasan. Anak, umiiyak ka na naman. Bakit? Ma, napanaginipan ko na naman siya. Sino? Yung kaklase mong nasagasaan? Opo, Ma. Hindi siya matanggal sa isipan ko eh. 15 years na ang lumipas simula nung nangyari yun. Panahon na para mag-move on ka. Sinubukan ko naman po pero araw-gabi ginugulo ako ng konsensya ko. Kung may dapat mang sisihin sa aksidenteng yon, walang iba kundi yung driver na nakasagasa sa kaklase mo. Hindi ikaw. Ay, anak, tahan na. Ma, habang buhay ko na po siguro dadali ng pagkakamaling yun. Kasalanan ko ang nangyari. Kung hindi ko siya itinulak. Ma, hindi maalis sa isip ko ang nangyari. Kumusta nga pala ang paghahanap mo ng trabaho, Marian? Hindi po ako nakahanap dun sa bayan. Pero susubukan ko po ulit. Ay, siya nga pala. Merong naikwento sa akin yung kumari kong si Tonya. Naghahanap daw ng bagong kasambahay at caregiver yung amo niya. Baka interesado ka. Caregiver? Pero wala po akong certificate sa TESDA. Hindi naman daw kailangang nakapagtapos ka ng caregiving. Basta marunong ka lang mag-alaga ng may sakit o may kapansanan. At saka, ang sabi lang naman sa akin ni Tonya, pagiging kasambahay pa rin ang responsibilidad mo. Mag-a-assist ka lang daw dun sa anak ng magiging amo mo na isang PWD. Interesado po ako. Saan po ba yun? Sa bayan lang. Ang sabi pa nga sa akin ni Tonya, mayaman daw at saka sobrang bait ng amo niya. Sige, ite-text ko si Kumare ha. Sabihin ko interesado ka. Marian,
Halika rito. Bakit po, Ma'am Selena? Nakikita mo yun? Yun ang magiging kwarto mo habang nandito ka sa bahay namin. Tuwing linggo naman ang day off mo. Anyway, ipakikilala kita sa anak kong lalaki. Si Hector. Hector? Hindi nakakalakad ang anak ko. Nasagasaan kasi siya nung bata siya. Habaan mo sana ang pasensya mo sa anak ko, ha? Kung sakaling may sabihin siyang hindi maganda sa'yo isumbong mo lang sa akin. Ako na ang bahala. Okay? Opo, Ma'am. Oh, ayun na pala ang anak ko. Hector! Halika, anak! Siya nga si Hector. Bakit, ma? Dumating na yung bago mong tagapag-alaga. Si Marian. Magandang umaga, Sir Hector. Akala ko naman kung ano na. Wala akong pakialam kahit sino pa yan. Diyan na nga kayo. Si Hector talaga. Napakasuplado. Pasensya ka na, Marian, sa anak ko, ha? Okay lang po, Ma'am. Hindi alam ni Marian kung paano siya magre-reach out kay Hector para humingi ng tawad. Kaya ang tadhana na ang siyang gumawa ng paraan. Mabilis kang magtrabaho kumpara dun sa dalawa mo pang kasama. Siya nga pala. Namit mo na ba si Sir Hector? Oo, na-meet ko na. Pero sinupladuhan lang niya ako. Suplado pala ako, ha? Ay, Sir Hector! Nandyan po pala kayo. Ginulat nyo naman po kami. Ayoko sa lahat yung backstabber. Sorry po, sir. Marian ang pangalan mo, di ba? Opo. Alam mo, may naaalala ko sa pangalan mo Kaklase ko. Kapag naaalala ko yung babaeng yun, hindi ko maiwasan na magalit at masuklam. Sir. Marian Bacho yung palayaw ng babaeng yun Pero Marian din ang totoong pangalan niya. Mukhang hindi naman ikaw yun. Kasi yung Marian Bachoy na tinutukoy ko, pangit at tabatsoy. Tingnan natin, Marian, kung hanggang kailan ka tatagal sa akin. Ha? So, how are you, anak? I'm fine, ma. Anyway, what do you think dun sa bago nating maid at caregiver mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ko kailangan ng caregiver? Oo, hindi ako makalakad, pero nakakagalaw naman ako na mag-isa. Hector, napag-usapan na natin to. Hindi naman siya caregiver, pero handa ka niyang tulungan kung kinakailangan. Siya nga pala, maganda ba naman ang trato mo sa kanya? Bihira lang po kami magkasalubong ng babaeng yun. But I tell you, ma, gumawa lang siya ng hindi ko magustuhan, lagot siya sa akin. Anak, kailan ka ba matututong makisama sa helpers natin? Simula nung maaksidente ka naging ganyan ka na. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari sa akin to. I really hate that girl, ma! Kahit na magkita pa kami at humingi siya ng sorry sa akin, hindi ko siya mapapatawad, ma! Huwag mo naman sanang idamay sa galit mo ang helpers natin. Wala silang kinalaman sa aksidenteng nangyari sa'yo. Heto na pala si Marian. Ma'am, sir, eto na po yung juice ninyo. Sige, Iha. Ay, natapon! Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya. Tingnan mo tong ginawa mo!
Naku, sorry po, sir. Sorry po. Hindi ko po sinasadyang matapan yung juice ninyo. Punasan mo na lang yung damit mo, anak. Huwag mo nang sisihin pa si Marian. Sir, tulungan ko na po kayo. Hindi ko kailangan ng tulong mo! Huh? Get out of my sight! Get out! Ano kaya ang gagawin ni Marian sa isang tao na ang puso ay puno ng galit at hinanakit? Nasigawan ka na naman ni Sir Hector. Grabe. Ang sungit niya, Ate Tonya. Nakakakilabot siya pag nagalit. Siya ang dahilan. Kaya walang tumatagal na kasambahay dito. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, aalis na ako rito. Ang kailangan mo lang talaga dito mahabang pasensya. Ganyan na ba talaga kasungit yang si Sir Hector? Simula nung nagtrabaho ako dito masungit na talaga si Sir Hector. Ay, pero alam mo, naikwento sa akin ni Ma'am Selina na dati namang masayahin si Sir Hector nung bata. Kaso nung naaksidente at naputol ang kanang paa niya ayun, naging masungit na raw. Ganon ba? Sayang nga kasi gwapo pa naman si Sir Hector. Nakaka-turn off lang talaga yung ugali. Ako na naman ang pinag-uusapan ninyo! Sir Hector! Kanina pa po ba kayo dyan sa pintuan? Oo. Hindi niyo ako napansin kasi mga marites kayo. Ulitin ko hindi kayo binabayaran dito para insultuhin yung mismo nagpapasahod sa inyo. Uy sir ha! Hindi po namin kayo iniinsulto. Wala po kaming sinasabing masama sa inyo. Sige, bumalik na kayo sa trabaho. Oh, ano bang tinutunganga mo dyan, Marian? Balik sa trabaho! Opo, sir. Hindi ako makatulog. Bakit ba kasi lagi kong naisip yung helper na yun? Ano ba, Hector? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba naapektuhan ka sa ginawa mo kay Marian? Ay, masyado ko yata siyang pinahiya. Masyado yata akong naging arugante sa kanya. Hindi ko dapat ginawa yun. Ay, ngayon pa talaga ako nakonsensya. Dinalaw na kita rito para malaman ko kung ano na ang lagay mo. Kumusta ka naman ba ha, Marian? Eto ayos naman. Kaya ko naman po ang mga trabaho rito. Tsaka mabait naman si Ma'am Selina. Pero yung anak niya, palaging aburido sa buhay. Bakit? Sinasaktan ka pa niya? Pinagsasalitaan ka ng masasakit? Hindi naman po siya nananakit o nagmumura sa amin. Naiintindihan ko naman po kung bakit siya ganun. Ma, si Sir Hector, yung sinasabi ko sa inyo na batang nasagasaan ng dahil sa akin. Ha? Talaga? Naku, siguradong galit na galit yun sa'yo. Hindi niya po alam kung sino talaga ako. Hindi ko sinabing ako yung kilala niyang Marian. Ay, buti naman kung ganun. Pero Marian, kung hindi mo na kayang magtrabaho doon, huwag kang manghihinayang na umalis, ha? Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ito. Marian, palapit yung anak ng amo mo. Sir Hector, kayo pala. Magandang gabi po ho. Good evening din po. Kayo bang mama ni Marian? Opo, aalis na po ako. Baka nakakaistorbo na ako sa trabaho ng anak ko. Oo, okay lang po. Pag-usap lang kayong dalawa, total. Gabi naman po. Nagpapahinga na po ang house helpers namin. Napadaan lang ako kasi papunta ako sa pool.
Sige, maiwan ko na kayo. Wow, himala ah. Hindi yata masungit si Sir Hector ngayon. Basta anak, habaan mo na lang ang pasensya mo sa anak ng amo mo. Ay, kailangan ko nang matulog ng maaga dahil sigurado pagod na naman ako bukas. Teka, parang may lumulutang sa pula. Diyos ko po! Si Sir Hector! Sir Hector! Tulong! Tulong! Si Sir Hector nalunod! Tulong! Diyos ko! Ang gagawin ko? Hindi ako marunong lumangoy! Tulong! Ma'am Selena! Tonya! Si Sir Hector! Hector! Roy! Roy! Bilis! Ay! Ano ko? Si Sir Hector! Oh, bakit po, ma'am? Oh, ako po, si Sir Hector! Sir! 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 Ma'am, ito na po si Sir. Tulungan na kitang iahon si Sir! Sana buhay po si Sir. I-CPR mo na siya, Roy! Bilis! Opo, ma'am. Sige po. Hector, anak ko! Ano bang nangyari sa'yo? Ikaw, Marian, nakita mo ba kung anong nangyari? Ma'am, nakita ko na lang po siyang lumulutang sa pool. Hindi ko naman po masakluluhan kasi hindi ako marunong lumangoy. Hector, ano nang pakiramdam mo? Ma, Tumawag kayo ng doktor! Dali! Ako na po ang tatawag ng doktor, Ma'am Selena. Sir Hector, heto na po yung agahan ninyo. Tapsilog at mainit na brewed coffee. Pakilapag na lang dyan sa table. Heto na po, sir. Kung may kailangan pa po kayo, tawagin niyo lang po ako. Nasabi sa akin ni Tonya na ikaw yung nakakita sa akin kagabi nung muntik na akong malunod sa pool. Opo, buti na lang at nakita ko po kayo agad. Kung hindi pala, baka nawala na ng anak si Ma'am Selena. Sir, tanong ko lang po, aksidente po ba yung nangyari kagabi o ano? Bakit? Mukha ba akong suicidal? Aksidente yung nangyari. Nawala ng kontrol yung wheelchair ko. Dumiretso ako sa pool. Buti na lang at nabuhay pa ako. Ganun po ba? Anyway, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo. Sorry dun sa inasal ko kahapon. Naku, okay lang po yun, sir. Kasalanan ko naman po kasi kaya po kayo nagalit. Pero hindi kita dapat pinagsalitaan ng masasakit. Don't worry. Promise ko sa'yo, hindi na ako magsusungit. Hello, Hector? Oo. Ako to, Diana. Napatawag ka? Nakita ko yung Instagram post mo kasama si James. Inaccept mo na pala yung marriage proposal niya. Congrats. Salamat. Makikita mo rin yung babae para sa'yo. Hector? Huwag mo akong intindihin. Yun lang yung tinawag ko. I'm sorry. Sinubukan ko namang mahalin ka eh. Kaso wala talaga eh. Kahit anong gawin natin just to save our past relationship. Then I thought maybe we're not meant for each other kaya nag-give up ako. And I was right. Kahit anong gawin ko, hindi kita magawang kalimutan, Diana. Makakalimutan mo rin ako, Hector.
Believe me, lalo na pag nakita mo na ang the one. Thanks for everything, ha. Goodbye. Masakit ang rejections, lalo na pagdating sa pag-ibig. Lalo na kung ang dahilan nito ay ang pisikal mong anyo. Matatanggap kaya ni Hector ang desisyong yun ni Diana? Hector, gising ka na ba? Opo, ma. Bukas po yung pinto. Anak, hindi ka ba papasok ngayon sa printing house? Wala po akong ganang umalis ng bahay. At saka, ibiniling ko na kay Emil yung mga dapat gawin sa printing house. May problema ka ba, anak? Bakit ganun, ma? Lahat ng mga babaeng minamahal ko, iniiwan ako. Dahil ba sa itsura ko? Dahil ba sa kapansanan ko kaya mukha akong walang silbi sa kanila? Si Diana na naman pa. Opo, ma. Mahal na mahal ko po siya. Pero siya, nung kami pa, hinayaan ko siyang makipag-cool off sa akin sa pag-aakalang babalik pa siya. Pero iniwanan niya pala ako para sa ibang lalaki. Ako naman tong si Tanga. Umasa pa rin. Hanggang sa ito, nakita ko na lang na ikakasal na siya dun sa lalaking pinalit niya sa akin. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi kayo ang nakatadhana para sa isa't isa. Huwag mong sayangin ang pagmamahal mo sa kanya dahil merong ibang babaeng nakalaan para sa'yo. Sa totoo lang, ma, parang ayoko nang magmahal. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Sina Georgia, Lyra, Adeline, at ito nga si Diana. Iniwan nila ako dahil ganito yung kalagayan ko. Ewan ko ba kung bakit ginawa sa akin to ng Diyos? Siguro kung hindi ako ganito, ma, hindi ko mararanasan tong sakit na nararamdaman ko ngayon eh. Kasalanan to ni Mariang Batchoy! Dahil sa kanya kaya nangyari sa akin to! Sinira niya ang buhay ko! Ma'am Selena, eto na po ang gamot ni Sir Hector. Sige, pakipatong na lang dito sa mesa. Eto na po. Anong ginagawa mo dito? Nang dahil sa'yo! Malis ka! Alis! Sige po. Tama na, Hector. Huwag mo nang sisihin pa si Mariang Batchoy. Matuto kang patawarin siya. Makikita mo rin ang babaeng mamahalin ka kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Maghintay ka lang. Darating din yan in God's perfect time. Damang-dama ko yung sakit na nararamdaman niya. Parang dinurog ang puso ko nung makita ko siyang umiiyak ng gano'n. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko ginawa yun, siguro masaya si Sir Hector sa buhay niya ngayon. Kaya malabong mapatawad pa niya ako. Marian? Sir,
Kayo pala. Umiiyak ka ba? Wala po to, sir. Huwag niyo po akong alalahanin. Mukhang marami kang nilalabhan dyan. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga kasama mo? Kaya ko na po tong mag-isa, sir. May iuutos po ba kayo sa akin? Wala naman. Marian, kung hindi nakakaistorbo sa paglalaba mo gusto sana kitang makausap kahit sandali. Sige po, sir. Tanong ko lang, ano bang tingin niyo sa akin? Ano ba yung kapintasan na naobserbahan niyo sa akin sa pisikal na itsura ko? Wala naman po akong masasabi. Gwapo naman po kayo. Nambola ka pa. Totoo, sir. Hindi po ako nambobola sa inyo. May isa pa akong tanong. Kung sakaling mag-aasawa ka, gugustuhin mo bang mag-asawa ng isang lalaking putulang paa at naka-wheelchair? Kung mahal niya ako at mahal ko siya, wala po sa akin kung putol ang paa niya o hindi. Sa pag-ibig naman, walang pinipiling itsura o kalagayan. Kung mahal mo siya, handa mo siyang panindigan. Sana ganyan ang pananaw ni Diana. Ha? Bakit, sir? Iniwan po ba niya kayo dahil sa ganyan ang kalagayan ninyo? Sad to say, pero oo. Kahit hindi niya sabihin ng diretso sa akin, pero nararamdaman ko sa mga kilos niya. Anyway, thanks for your time, Marian. Wala po yun, sir. Di bale, from now on, susubukan kong baguhin ang ugali at pakikitungo ko sa lahat. Pinalalambot nito ang isa ng matigas na puso. Pero sapat na ba ang pag-ibig para mapatawad ni Hector si Mariang Batchoy na kilala niya ngayon bilang Marian? Napapansin mo ba si Sir Hector? Parang bumabait yata. Oo nga eh. Pansin ko nga. Siguro, na-realize na niya na hindi nakakabuti sa imahe niya ang pagsusungit. Naniniwala naman ako na mabuting tao si Sir Hector. Ganun lang ang naging ugali niya dati kasi problemado siya sa pag-ibig. Sana, tuloy-tuloy na ang pagiging mabait niya. Tonya, Marian? Ay, Sir Hector, kayo pala. May ipag-uutos po ba kayo? Wala naman. Ibibigay ko lang to sa inyo. Huh? Ano po yan, sir? Tig-isang box kayo ng sushi bake. Nauna ko nang bigyan yung ibang mga kasama nyo kanina. Binili ko talaga yan para sa inyo. Talaga po, sir? Oh naman! Thanks po, ah! Salamat po, Sir Hector! You're welcome. Nandito ka lang pala sa garden. Kayo pala, Mama. Sino naman kaya ang nagpapasaya sa uniko iho ko? Naninibago po ba kayo? Oo, anak. Kasi for 15 years, ngayon lang kita nakitang masaya. Kung sino man yung nagpapasaya sa'yo, malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Masaya lang po ako kasi unti-unti ko nang nalalet go si Diana. At saka, mas masaya pala yung pagmarami kayong kaibigan, Ma. Sana lagi kang ganyan. At saka, Ma, may aaminin ako sa inyo. Merong babaeng
nagpapasaya sa akin ngayon. Talaga? Sino ba yan? Wala, Ma. Wala. Secret muna. Ito talaga, oh. Pero anak, masaya ako para sa'yo. Karapatan mong magmahal at mahalin kahit na ganyan pa ang kalagayan mo. Basta palagi mong tatandaan, kung talagang mahal ka niya, tatanggapin ka niya, anuman ang kalagayan mo. Tama ang sinabi ni Selena sa kanyang anak. Ang tunay na pag-ibig, walang pinipiling itsura. Lahat, kahit pa yung may mga kapansanan, ay may karapatang magmahal at mahalin. Marian, O bakit, Ate Tonya? may napapansin ako kay Sir Hector. Palagi siyang nakatingin sa'yo kanina, tsaka nung isang araw. Tapos, alam mo yun, palagi siyang nakangiti tapos parang in love. In love? Kanino naman? Kanino pa ba? Di sa'yo. Hoy, wag kang ganyan. Hindi naman siguro. Imposibleng magkagusto yun sa akin, no? Anong imposible? Bakit? Sa pag-ibig naman, walang pinipiling estado sa buhay, no? Pero kasi hindi pwede. Ate Tonya, may aaminin ako sa'yo. Hindi pwedeng ma-inlove sa akin si Sir Hector. At bakit? Kasi ako yung may kasalanan kung bakit naputulan siya ng paa. Ha? Paano nangyari yun? Ka-schoolmate ko si Sir Hector noon. Pinubuling niya ako noon sa tabi ng kalsada. Natulak ko siya. Tiyempo namang may parating na sasakyan. At ayun, nabundol siya. Kung ganun, ikaw pala si Mariang Batchoy. Oo, Ate Tonya. Uy, naku, delikado ka, te. Tapos, dito ka pa nagtatrabaho sa kanya. Lagot ka kapag nabuking niya ang totoo. Kaya pakiusap pa. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino tong sinabi ko sa'yo ngayon. Sige, sige. Itatago ko ang sikreto mo, Marian. Salamat, Roy, sa pagtulong mo sa akin sa pamamalengke. Ay, sus. Naku, wala yun. Basta ikaw, Marian. Ikaw pa. Malakas ka sa akin. Marian, Roy, Ay, sir. Kayo po pala. Musta po? tawag ka ni Mama. Aalis daw kayo ngayon. Sige po, sir. Marian. Maiwan na muna kita, ha? Sige, sige. Sige, Roy. Ingat kayo ni Ma'am Selena. Nandiligaw ba sa'yo yung driver namin? Hindi po, sir. Magkaibigan lang po kami ni Roy. Sa susunod, ayokong makikita kang kasama ni Roy, ha? Naiinis kasi ako. Anyway, mag-prepare ka mamaya. Aalis tayo. Ha? Saan po tayo pupunta? Basta. Bakit mo pala ako dinala rito sa butik, ha, Sir Hector? Gusto kitang bilhan ng mga damit. Ha? Sir naman. Nakakahiya naman. Dede, huwag ka mahiya. Sige na, pumili ka na ng gusto mo. Kasi po, sir. Ako na nga ang pipili ng damit para sa'yo. Eto. Oh, mukhang maganda para sa'yo. Ha? Branded yan. Bagay sa'yo. Maganda nga po ito. Kaso, wala bang mas murang damit dyan? Ang mahal kasi, 7,000 iisang damit lang. Kung sa ukay-ukay yan, nakaisang sakong damit na akong binili. Don't mind the price, Marian. Ang importante, maganda ang isusuot mo para lumitaw yung kagandahan mo. Sir, bakit niyo po pala ako gustong bilhan ng damit? Kasi, Marian, may date tayo mamayang gabi.
Sir, Hector na lang ang itawag mo sa akin, ha? Wala nang sir. Huwag kang kabahan sa akin. Hindi naman ako nangangagat eh. bakit niyo po pala ako inahayang mag-date? Marian, I have something to tell you. I think I'm in love with you. Simula nung naging magkaibigan tayo, marami ang nagbago sa buhay ko, Marian. Dahil sa'yo kaya sumaya ang buhay ko. Nakalimutan ko yung mapait kong nakaraan dahil sa'yo. Binigyan mo ko ng pag-asa. You really changed my life, Marian. For 15 years, pagkatapos nung aksidenteng yun, ngayon lang ulit ako naging masaya. Ha? At ikaw yung nagbigay nun sa akin. Ha? Marian, siguro nakakulong na ako sa wheelchair na to pero hindi hadlang to para maging mabuting boyfriend sa'yo. Sakaling tanggapin mo ako bilang boyfriend mo. Sir Hector, Pasensya ka na, Marian, kung nabigla kita, ha? Hindi ko kasi alam kung paano manligaw at kung paano magtapat ng pag-ibig sa isang babae. Pero Marian, totoo ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Seryoso at malinis ang intensyon ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Mahal kita, Marian. naguguluhan pa ako eh. Pasensya ka na sa akin, ha? Naiintindihan ko kung hindi mo pa ako tanggapin sa ngayon. Pero handa akong maghintay sa'yo, Marian. Ang pag-ibig ay hindi minamadali. Ang isang successful na relationship ay pinag-iisipang mabuti at ginagawa lamang ng dalawang taong emotionally mature. It takes time bago mabuo at maging matibay ang dalawang pusong nagmamahalan. Marian, anak, bakit malungkot ka? May problema ka ba? Ma, si Hector po. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng amo mo? Ma, si Hector po kasi. Nagtapat po siya sa akin na mahal daw niya ako. Ganun ba? Mahal mo rin ba siya? Opo, Ma. Tingin ko po mahal ko na rin siya. Kaso Ma, natatakot po ako. Hindi pa po niya alam yung tungkol sa akin. Na ako po yung dahilan kaya siya na-aksidente noon. Natatakot po ako na kapag nalaman niya ang totoo kasaklaman niya ako habang buhay. Ma, hindi ko po kakayanin yun. Ano pong gagawin ko? Anak, hanggat maaga pa kailangan na niyang malaman ng totoo tungkol sa'yo. Kung talagang mahal ka niya, matatanggap niya kung sino ka man. Marian, bakit ka umiiyak? Tana, Sir Hector, ano ba yung iniiyakan mo? Ha? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako sa'yo. may sasabihin sana ako sa'yo. Meron kang kailangang malaman tungkol sa pagkatao ko. Sige. Sige, sabihin mo sa akin. Ano ba yung dapat kong malaman? Pasensya ka na kung hindi ko tatanggapin ang pagmamahal mo sa akin. Kasi Hector,
nagigilty ako eh. Hindi mo ako dapat mahalin kasi ako yung dahilan kaya naging miserable ang buhay mo. Anong ibig mong sabihin? Ako si Mariang Batchoy. Yung batang naging dahilan kaya ka na-aksidente at hindi na nakalakad. Kaya Hector, hindi mo ko dapat mahalin. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to, ha? Natatakot kasi ako, Hector. Natatakot akong sabihin ang totoo kasi mahal na rin kita. Ayoko kasing kabuhian mo ko habang buhay. Hector, sorry. Sorry talaga dun sa ginawa ko sa'yo 15 years ago. 15 years ko nang pinagsisihan yun. Sana naman mapatawad mo ko. Palagay mo? Mapapatawad kita dun sa ginawa mo? Siguro may kasalanan ako nun sa'yo. Maaring madalas kitang ibuli noon. Pero hindi sapat na dahilan yun para sirain mo yung buhay ko. Aksidente ang lahat, Hector. Sinadya mong gawin yun, Marian! Ginawa mo yun para ako naman ang pagtawanan mo. Hindi, Hector. Kailanman hindi ko naisip na gumanti nun sa'yo. Bakit ka ba nagbalik, ha? Para ano? Para pagtawanan ako? Para ipumukha sa akin na wala na akong kwentang tao? Ha? Ano, Marian? Nagbalik ako para pagbayaran ko ang kasalanan ko sa iyo, Hector. Kung kinakailangang pagsilbihan kita habang buhay, gagawin ko. Matahimik lang ang konsensya ko. At nakita ko lang na bumabalik na sa normal ang buhay mo. Di mo na mapabalik sa normal ang buhay ko kahit kailan. Balis ka na sa harapan ko, Marian! Balis ka na! Hindi kita kailangan! Hector! I said get out! Get out! Bakit sa dinami-daming pwedeng mahalin? Bakit siya pa? Diyos ko! Bakit siya pa? Bakit hinayaan mo pa kami magkita ng babaeng yun? Bakit? Bakit? Sakit, bakit? Masakit at mabigat sa dibdib kapag ang iyong puso ay puno ng galit at pait. Yun ang nararamdaman ni Hector. Pero kaya bang labanan ng pag-ibig ang galit na nararamdaman niya? Makukuha pa kaya niyang patawarin si Marian at mag-move on sa nangyari sa kanyang nakaraan? Magre-resign ka na, Marian? Pero bakit? Inaway ka ba ng anak ko? Hindi po, Ma'am Selena. Personal na desisyon ko lang po na mag-resign. Pasensya na po kayo. Marian? Sir Hector, Magpapaalam na sa atin si Marian, anak. kailangan ko na pong bumalik sa amin, sir. Buo na ba ang desisyon mo, Marian? Kung gusto niyang umalis, huwag niyo siyang pigilan, Ma. Buo na po ang desisyon ko, ma'am. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Nanghihinayang lang ako kasi sa lahat ng mga naging kasambahay namin, ikaw ang pinakamasipag. Yung walang reklamo. At saka, napagkakatiwalaan kita. Pero kung napagdesisyonan mong bumalik ulit, tatanggapin ulit kita. Salamat po sa lahat, ma'am. Aalis na po ako. Paalam po.
Marian! Bakit hindi kita matanggal sa isipan ko? Nagkamali ako. Hindi ko siya dapat hinayaang umalis. Sir Hector, Nasaan na si Marian? Nakakalayo na ba? hindi pa po siguro. Baka po papunta pa lang siya sa terminal. Kailangan ko siyang pigilan, Tonya. Hindi siya pwedeng umalis. Kung gusto niyo po siyang pigilan, umalis na po kayo. Patulong po kayo kay Roy. Sige, puntahan mo si Roy. Sabihin mo, alis kaming dalawa. Marian, sana maabutan pa kita. Kasi kung hindi, pagsisisihan ko to habang buhay. Diyos ko, sana hindi pa nakakalayo si Marian. Please, please. Sana makita ko siya. Hindi niya ako pwedeng iwanan. Hindi ko kakayanin, Diyos ko. Mahal na mahal ko si Marian. Handa ko siyang patawarin. Marian. Marian. Nasaan ka na ba? Magpakita ka na sa akin. Please. Please, please. Teka, mabilisan nga. Marian. Marian. Please. Hindi ko kakayanin ang mawala ka sa akin. Magpakita ka na sa akin. Please. Please. Marian. Teka, si Marian yata yung nasa kabilang lane. Tama si Marian nga. Marian! Marian! Sandali, Marian! Hector! Sandali, Marian! Natawid ako ng kalsada! Hintayin mo ako! Huwag kang tumawid! Maraming sasakyang dumaraan! Hintayin mo ako dyan, Marian! Parating na ako! Hector! May parating na kotse! Ililigtas kita, Hector! Marian! Wag! Hector! Marian! 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 Marian, anak ko! Nasaan ako? Diyos ko! Buti nagkamalay ka na, Marian! Anak, nasa ospital ka. Sabi ng doktor, nagtamo ka raw ng minor fracture sa buto mo sa paa. Kaya nakasimento pansamantala. Pero gagaling din daw yan agad. At makakalakad ka pa. Aling Edith, Marian, Kayo pala, Ma'am Selena. nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Hector. Salamat at niligtas mo ang anak ko. Kumusta na po si Hector? Huwag kang mag-alala. Ayos na ang anak ko. Pumunta nga pala ako rito para mag-abot ng tulong sa inyo. Heto, tanggapin nyo. Huwag nyo na ring alalahanin ng hospital bills kasi ako na ang magbabayad nun. Ma'am Selena, alam mo ba, Marian? Sobrang nag-aalala sa'yo si Hector. Kung tutuusin, gusto kanyang puntahan dito pero ako na ang nagpumilit sa kanya na magpahinga. Nagtamo din kasi siya ng mga gasgas at konting bali sa katawan. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at ligtas kayong pareho. Hector, puntahan mo na si Marian. Mamaya lang lalabas na siya ng ospital. Ma, Bakit? May problema ba kayong dalawa? si Marian at si Mariang Batchoy ay iisa. Siya ang dahilan
pagkakaputol ng isang paa ko. Siya ang dahilan kaya ilang taon akong nabuhay na puno ng insecurities. Galit ka pa rin ba sa kanya hanggang ngayon? Sa totoo lang, Ma, naghahalo po ang emosyong nararamdaman ko. Oo, may pagkakataong galit ang nararamdaman ko. Pero may iba pa akong nararamdaman na hindi ko mapigilan. Suriin mong mabuti ang nararamdaman mo. Alamin mo kung ano sa mga emosyong nararamdaman mo ang nangingibabaw. Kung yun ba ay galit o pagpapatawad. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas pipiliin kong magpatawad. Ma, Oo, anak. Ilang taon kang nagdusa sa kalagayan mo. Pero binigyan ka naman ng Diyos ng pagkakataong makabangon at patunayan sa sarili mo na hindi ka useless. Ayan, binigyan ka niya ng successful na negosyo. At saka marami pa rin ang nagmamahal sa'yo. Bukod sa, tingin ko naman, pinagsisisihan ni Marian yung ginawa niya sa'yo noon. Hindi ba dapat maging rason yun para magpatawad ka na? mahal ko po si Marian, Ma. Pinaglaruan ako ng tadhana, Ma. Umibig ako sa taong matagal kong kinamuhian. Kaya dapat mo na siyang patawarin, anak. At sabihin mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman. Hector, ilang taon ka nang nabuhay sa kalungkutan. Kaya panahon na para sumaya ka naman. Kung mahal mo ang isang tao, matututunan mo siyang patawarin. Ano man ang nagawa niyang kasalanan sa'yo. Nandito na tayo, anak. Maligayang pagbabalik sa bahay. Grabe, Ma. Namiss ko po ang bahay. Sa loob kasi ng 2 buwang pagtatrabaho ko kina Ma'am Selena, tuwing linggo lang ako nakakauwi. Pero huwag kayong mag-alala. Maghahanap po ulit ako ng trabaho para makatulong ulit sa inyo. Huwag ka nang malulungkot, ha? Kung ano man ang nangyari sa'yo dun kay na Ma'am Selena, kalimutan mo na lang. Magsimula ka ulit ng panibago. Opo, Ma. Sandali lang po, Ma. May tumatawag sa phone ko. Sasagutin ko lang po. Sige, anak. Punta muna ako sa kusina para makapagluto na ako ng pananghalian natin. Hello? Roy, napatawag ka. Marian? Oh, hello. Gusto lang namin mangumusta ni Tonya. Nandito siya sa tabi ko. Kinukumusta ka? Kumusta ka na, Marian? Eto, ayos lang ako. Kauuwi ko lang galing ng ospital. Hindi ako komportable dito sa semento sa paa at binti ko. Ang kati. Ganyan talaga. Pero gagaling din yan. Kayo? Kumusta na kayo riyan? As usual, ganun pa rin. Ayun, maraming trabaho. Siya nga pala. Kumusta na si Sir Hector? Ayun, malungkot pa rin. Yung negosyo nga niya, pinaaasikaso muna sa pinsan niya eh. At saka parang narinig ko si Ma'am Selena na magbabakasyon muna raw sa Amerika si Sir Hector. Ganun ba? May sasabihin pala ulit sa'yo si Roy, Marian. Marian, oo nga pala. Ano palang trabaho papasukan mo pag magaling ka na? Meron na ba? Kahit ano, basta kaya kong magiging trabaho. Ayun, tamang-tama. May sinabi sa akin yung pinsan ko na HR ng isang ink factory sa kabilang bayan eh. Sabi niya sa akin, marami daw dun yung malapit na yung end of contract sa susunod na buwan. Kaya pinag-a-apply niya ako. Oo. Gusto mo mag-apply ka rin? Pag nagkataon, sa inventory ka ilalagay. Interesado ka ba? Oo naman, interesado ako. Kapag natanggal na tong semento sa bintit pa ako, sasama ako sa'yo na mag-apply dyan. Marian, ano? Kumusta naman bago mong trabaho? Ayos ka lang ba? Eto, ayos lang. Pagod lang ng konti kasi maraming dumating kanina na stocks ng ink.
Kailangan bilangin eh. Oo, ganyan talaga pag unang araw sa trabaho. Ako nga rin medyo pagod na eh. Nakita mo naman kanina, di ba? Dami kong binuhat ng mga karton. Kaya natin to. Oo. Siya nga pala. Sabay tayo mag-lunch mamaya, ha? Oo naman. Roy? Marian? Uy, Marian. Boss pala natin, oh. Si Sir Myung. Sir! Ay, kasama niya si... Sir Hector? Nakakalakad ka na? Prosthetic leg to. Anyway, long time no see, Marian. Dito na pala kayo nagtatrabaho ni Roy. Oh, kilala mo na pala sila? Oo, Myung. Part sila nung household namin dati. Masisipag yung mga yan. Okay. By the way, Marian, Roy, si Hector Saavedra nga pala, best friend ko at isa sa malaki nating client, okay? Tayo ang main supplier ng ink sa printing house nila. Opo. Ganun po ba? Sir Hector, salamat po kung ganun ha. Sir, makakaasa po kayo na best quality ang ink namin. Panigurado po yun. I know. Marian, anong oras pa lang out mo? 5 p.m. po. Bakit po? Well, see you later at 5. Marian? Oh, naka-out na ako. Tara, sabay na tayo. Mauna ka na, Roy. May hihintayin pa kasi ako. Oo nga pala. Makikipagkita ka pa kay Sir Hector, no? Sige. Sige, Marian. Bye-bye. Una na ako, ha? Bye, Roy. Nasaan na kaya si Sir Hector? Marian? Sir Hector! Nakakapanibago kasi nakakatayo at nakakalakad na kayo. Sa Amerika ko pa pinagawa tong prosthetic leg kaya hindi siya tunog robot pag naglalakad ako. So, can I invite you for dinner? Okay ka lang ba? Kanina ka pa tahimik? Ayos lang ako, Sir Hector. Hector na lang. Wala nang sir. Naasiwa ka ba sa akin kasi baka iniisip mo na galit pa ako sa'yo? Alam kong galit na galit ka sa akin. Sinusumpa mo ang araw na nakilala mo pa ako kasi kung hindi dahil sa akin, sana normal na ang buhay mo. Marian, nung una, nasa isip ko noon, hindi naging normal ang buhay ko dahil sa aksidenteng yon. Pero mali ako. Dahil kaya ko namang mabuhay ng normal noon, pero ako lang mismo ang umayaw. For 15 years, pinairal ko yung galit at insecurities sa buhay ko. Kung naging miserable man ang buhay ko noon, kasalanan ko yun. At saka, in the first place, hindi mo naman ako itutulak sa kalsada kung hindi kita binubuli noon. Hector... Nung gabing inamin mo sa akin ang totoo at umiyak ka sa harapan ko, na-realize ko agad yung mga pagkakamali ko. Hindi ko dapat sinaktan ang loob mo. I'm sorry kung sinisi kita sa loob ng mahabang panahon. Pinapatawad na kita, Hector. At masaya rin ako at pinatawad mo na rin ako sa kasalanan ko sa iyo. Magsimula ulit tayo bilang magkaibigan. Binago ng pag-ibig ang pananaw ni Hector. Natuto siyang magpatawad sa taong nagkasala sa kanya. Hindi nagtagal, natuto siyang bumangon. Ngayon ay ini-enjoy na niya ang kanyang pagbabagong buhay. Panahon na kaya para muling buksan ang kanyang puso kay Marian?
Mukhang bumalik ulit ang sigla mo, ha? Sana palagi kang ganyan. Teka, sino ba ang inspirasyon? Si Marian ba, ha? Opo, Ma. Siya nga po. Tanggap niyo po ba siya para sa akin? Oo naman. Tanggap ko siya para sa'yo. Lalo na't alam ko na ang ugali ni Marian. Malayo man siya sa katayuan natin. Pero naniniwala akong mabuti siyang tao. At kung ano yung nagpapasaya sa'yo, dun ako. Salamat, Ma. So ano na ang ginagawa mo para mapasagot siya? Eto po, puspusan po yung ginagawa kong panliligaw sa kanya. Sana talaga sagutin niya ako. Ako na siguro yung pinakamasayang lalaki pag nangyari yun. Basta makita lang niya na malinis ang intensyon mo sa kanya, makukuha mo ang matamis niyang oo. Bakit mo ko dinala rito sa resort sa itaas ng bundok? Anong meron, Tonya? Basta, maiwan na kita. Sandali, Tonya! Bumalik ka rito! Tonya! Marian, Hector? Teka, anong meron? kaya kita pinasundo kay Tonya kasi magkakaroon tayo ng candlelit dinner dun sa itaas. Maganda rin yung tanawin dun. Talaga? Ang galing naman. Marian, marami tayong pinagdaan ng pagsubok na dalawa. Pero na-survive nating pareho yun. Marami rin tayong naging realization sa buhay. At lahat yun, naging instrumento para maging better tayo as a person. Hector, Nagpapasalamat ako sa Diyos at dumating ka sa buhay ko. Hindi man naging maganda yung unang pagkikita natin. I can tell you na nasa atin ang happy ending. sa totoo lang, hindi ko inaakala na aabot tayo sa ganito. Ang alam ko lang nung una, galit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa'yo nung mga bata tayo. Pero hindi ko akalain na may plano pala si God para sa ating dalawa. God really works in mysterious ways. Ay, Marian, matagal kitang hinintay. Matagal kong inasam na isang araw, maririnig ko mula sa'yo yung mga salitang, oo, tayo na. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo yan. Oo, Hector, sinasagot na kita. Talaga? Pumapayag na akong maging boyfriend kita. Yes! Yes! Thank you, Lord! Nga pala, okay ba sa mama mo na maging tayo? Alam mo na. Huwag ka mag-alala. Botong-boto si Mama sa'yo. Actually, siya nga nagplano na dalhin kita dito sa resort. Well, ako nagluto ng magiging dinner natin. Talaga? Marunong kang magluto? Oo, marunong ako magluto. Siguradong magugustuhan mo ang mga luto ko. May kapampangan touch kaya yun. Na-excite na akong mag-dinner. Sige, nagugutom ka na ba? Tara, kumain na tayo. Wait. May ibibigay pala ako sa'yo. Eto. Teka, sing-sing? Ano to? Kasal na agad? Boyfriend-girlfriend ring. Wow! May ganito talaga? Tayo magpapauso niyan. O malay mo, bauwi yan sa wedding ring. Ikaw talaga, marami kang naiisip. Pero alam mo, gusto ko yan. Proud akong isuot tong sing-sing na to. Malay nga natin, baka sa simbahan din ang tuloy natin. May isa pa akong sorpresa sa'yo. Sandali Teka, may sasenyasan lang ako. si Naroy at si Sir Meyong ba yung nasa malayo? Oo, sila nga. Nandun din ang lahat ng helpers. Go na!
Diyos ko po! Hector! Mga sky lantern ba yan? 50 pieces na sky lanterns sabay-sabay na pinapalipad sa langit. Para sa'yo. Ano, Marian? Nagustuhan mo ba? Oo! Ang ganda nilang pagmasdan! Grabe yun, nagliwanag ang langit! Ngayong gabi, pinakawalan at inaakyat ko na sa langit ang lahat ng masasakit na alaala na nangyari sa buhay natin. Simbolo rin niyang mga sky lantern ng bagong liwanag at pag-asa sa ating dalawa. Marian, I'm excited to spend the rest of my life with you. Kapag ang ating buhay ay puspos ng pag-ibig, pagpapatawad at mabuting pagkatao, nagkakaroon tayo ng tunay na kasiyahan at kagalingan, hindi lamang sa katawan, kundi lalong higit sa ating kaluluwa. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Mark Muñoz, binusesan si Hector, ang ating bida na naputulan ng paa. Si Ann P., binusesan si Marian na siyang nagdala ng bigat ng kasalanan. Owen Kaling, binusesan si Selena, ang mother ni Hector. Si Tonya, kumare ni Edith at katulong. Edith, ang nanay ni Marian. At siyang Hector, isang bully. Steve de la Cruz, binusesan si Roy na mabait kay Marian. At si Myong, kababatang kaibigan ni Hector. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Chris Senga, ang direktor na si Lucy Quinto, ang inyo pong lingkod, ang technician at editor na si Federico Fabian, naglapat ng tunog, music, at siya nating mixer, Clay at Kay Padlan, coordinator na si Christy Interno, at ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Kinukumusta po namin ang mga kababayan nating OCW, OFW. Comment lang po kayo saan man kayo sa mundo nakikinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.